Buhay na buhay pa mga kadidiis ang Never See Die spirit ng mga solid Duterte supporters, mga kababayan. Kamakailan lang nagpalabas ng memorandum ang Supreme Court in Bank hinggil sa petisyon ni Mayor Basti Duterte at ng kanyang mga kapatid, mga kababayan, sa kaso ni Tatay Digong. Ayon sa petisyon nila, kinokontest nila, mga kababayan, ang legalidad ng pag-aresto ni Tatay Digong at dinala sa dahig. At isa din ang paghingi nila ng writ of habeas corpus o ang kalayaan ni Tatay Digong galing sa pagkaditini sa ICC dahig, mga kababayan. Ngayon, nagsumiti ng petisyon ang kampo Duterte noong Marso nitong taon at nagpalabas ng memorandum ang Supreme Court in Bank noong November 11 at isinapubliko ito noon lang nakaraang araw, mga kababayan, noong 28. So ngayon, ang mangyari dito, ilan sa mga government officials natin na involved sa naturang pag-aresto at pagdala ni Tatay Digong sa dahig ay hiningian ng paliwanag ng Supreme Court. 30 days unextendable na paliwanag sa Supreme Court. Hiningian nila ng basihan o mga legalidad hinggil sa pag-aresto kay Tatay Digong. Ngayon, ang mga opisyalis na involved dito, mga kababayan, ay sina Lucas Bersamin, dating Executive Secretary, si DOJ Secretary Boying Remulla, noong DOJ Secretary pa siya. Itong kapatid niya na si John Vic Remulla, DILG Secretary. Itong si Francisco Marbel, yung PNP chief noong time na yon. Si Minardo Guevara, yung Solicitor General. Si Enrique Manalo, DFA Secretary, at itong si General Romeo Browner. So sila ang mga opisyalis na sangkot nitong pag-aresto at pagpadala ni Tatay Digong sa ICC dahig, mga kababayan. So wag tayong mawalan ng pag-asa, mga kababayan. Ito, buhay na buhay pa yung spirit of Never See Die ng DDS. Sana pagbigyan ang hiling ng kampo Duterte at hiling ng karamihan ng taong bayan na sumisigaw ng kalayaan kay Tatay Digong, mga kababayan. Ang mangyari dito ngayon, magpaliwanag itong mga opisyal na sangkot hinggil sa legalidad ng paninindigan nila sa pagpaaresto kay Tatay Digong. Kapag hindi sila tumatangkilik sa loob ng 30 araw, ay magiging default ang findings ng Supreme Court at lahat na petisyon ng kampo Duterte ay pagbibigyan ng Korte Suprema. Kung hindi sila tumatangkilik, kapag ang paliwanag nitong mga government officials na ito ay mapapatunayan ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa batas,
ng Pilipinas ay pagbibigyan ang petisyon ng mga kampo Duterte. So dito na magkaalaman mga kababayan kung totoo ba o tama ba ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno natin, ang pagpadala nila kay Tatay Digong sa dahig. So antabayan na natin ito mga kababayan, at magandang balita ito para sa ating mga DDS. So never say die, huwag tayong mawala ng pag-asa na makakauwi si Tatay Digong dito sa ating bansa. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang DDS, mabuhay ang Pilipinas.